So what's up mga kumagayin, back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pangalawang review natin ngayong gabi. At Ahon 15 pa rin syempre, gaya nga nasabi ko sa inyo sa last video ko, yung remaining days sa February, puro ano na to, puro Ahon 15 no. Kung may mga battles na na-upload Ahon 15 kasi last na ano ko dito, tingin ko dito iilan pa lang eh. So ngayon sana since nakadalawang tournament tayo ngayong February, sana marami ng Ahon 15 battles no. May mga gubat tsaka pakusganay. Gubat ba 'yun? Second sight rather. Meron, pero unahin muna natin yung yung Ahon 15. So etong battle na to, hindi ko to napanood kasi day 1 to eh. Lipcram versus Sayad, kasi nakapanood ako ng live, or nakapanood kami ng live is day 2 na. So yung day 1 hindi ko napanood, kaya ito excited din ako na mapanood to kung anong klaseng battle to. So ayun, kasi alam ko kakatapos lang ng battle ni Lip dito sa November kasi yung laban niya kay Sak. Tapos after no, may laban siya kay tama. May laban siya sa PSP, tapos lumaban siya sa Pakusganay, tapos ngayon Ahon. So dikit-dikit yung dikit-dikit yung naging mga battles ni Lip. Kaya tingnan natin kung anong klaseng battle yung ibibigay sa atin ni Lipcram, kung handa pa rin. Pero looking forward naman ako palagi kay Lip eh. Kay Sayad naman, isang solid na performance lang, yung walang yung malinis, yung walang stutter, kayang-kaya ni Sayad sumabay. So yun, wag natin patagalin to, gusto ko na rin to mapanood eh. Isa rin ako sa nag-aantay sa battle na to, kaya game, Lipcram vs Sayad. Dapat pakinggan natin unang banat, Ahon 15 day 1. Sayad. Hinahabol ko yung gigil. Hinahanap ko yung gutom. Binabawi ko yung tulog pagkat nasunog ng matutong, makaabante sa pagtigil at makapagpatigil sa paglusong. Ganyan kahirap magsulat tapos ako itatapat sa dudong. Ramdam nyo ba? O tunog masyadong mareklamo yung puro lamang stutter, karap squatting na umasensot, pabalik na sa pagka-squatter. Pero kung titignan konsepto o yung kwento sa ibang angle, ito'y salpukan ng nakakalimot ng linya sa nakakalimot na meron siyang battle. Okay, nice. Ano nakalipas na yung nakalipas, di na para talakayin. Nakahingi ka na ng tawad na tila obligadong patawarin. Lalo't nauurat kapag nauungkat yung sabit niya at issue, inaatake yung marluni at linalait niya yung kumu na masyadong pangkaraniwan sa isang So ayun, matagal naman ng issue yon, pero sa mga hindi nakakaalam, dapat may laban sila ni Apex sa Kumugan, no? Kumugan sa sunugan sa Kumu, pero yun nga, hindi nga umattend, or may explanation naman siguro si Lip doon. May mga napanood na akong video, pero ang hirap kasi paniwalaan ng iba. Kaya ayoko rin mag-share sa inyo ng kung ano totoong nangyari. Pero ayun, hindi nakapunta si Lipcram sa battle nila ni Apex, no. Alam ko finals 'yun ng Kumugan eh, ng Raffian Zaki. So alam ko dun 'yun eh. So August 'yun ng 2022 ata. I don't know, masyado na matagal. So ayun. Atake yung marluni at linalait niya yung kumu na masyadong pangkaraniwan sa isang bansang yagit, kung sino pang nakakaabala siya pa mismo yung galit o masyadong ordinaryo. Galing nun, no? Pangkaraniwan sa isang bansang yagit, kung sino pang nakakaabala siya pa mismo yung galit o masyadong ordinaryo. O masyadong ordinaryo. Kung ang pag-iisip subok, natural lang walang isang salita, maraming ihinihimutok. Mekanismo pang depensa, sa halip na siya ay maglinis. Ang nakitaan ng dumi, naghahagilap ng mas matulis. Epektibo at mabenta, kaya ba di na tinutugis? Kung nasalag mo yung matalas, tsak, basag ka sa matulis.
May ensaherong ang opensa, mangonsensya at mangaral. Agresibo kong lumetra. Anong kwenta pag nabakal? Ngayon malalaban sa alab tong tinatawag ni Baal. Kung nakakahanap ka ng butas, ang nahanap ko pantapal. Okay. Sa mga kamalay ang birhen ay ako ang humubad. Lalaanan ng pansin habang sa hangganan pausad. Ngunit ano nga ba ang meron sa sumisermon na huwad? Ika'y bayad ng mamatay pero hindi ka tumupad. Bagamat naunang kumubra sa palitan ng hangarin at alam mo na ang araw ay kailangan ding kumain, anumang pagbabalat kayo, pagpapanggap wala rin, kung hindi na para sa iyo linalanghap mong hangin. Yo, yo, yo! Okay, so ayun. Siguro para sa akin, naging effective si Saya dun sa issue na gamit niya, no? Yung angulo, ginamit na angulo ni Sayed yung issue ni Lipcram sa Kumugan. Yun, epektibo yun. Kasi maraming maraming nakakaalam dun sa issue nun, kaya parang nakuha agad ng tao yun. So I think ayun, naging effective yun. Pero yung ibang verses or linya ni Sayed against sa Lipcram, medyo naging slow facing na, no? Naging mabagal na yung naging takbo nun or yung facing nun. Tawag dito, ang ikli pa ng oras ni Sayed, na parang mayroon siyang hindi na spit, I don't know, pero 1 minute 49 seconds lang, so hindi siya lumagpas or sumakto. Feeling ko lang meron siyang hindi na spit na line, 4 lines siguro, I think. Pero yun, after na spit ni Sayed yung angulo na ginamit niya kay Lipcram about dun sa Kumugan, medyo naging mabagal na yung facing niya. Parang kumbaga nawala yung pataas na yung energy, tas bigla naputol, bumaba ulit. Parang ganoon yung naging dating sa akin. So yun, tignan natin ano naman yung magiging bawi ni Lipcram dito. So yun, syempre nalitaw pa rin kay Sayed yung estilo niya na technical, lyrical, kita nyo naman. At kahit pa paano naitawid naman ni Sayed ng malinis at malakas yung ibang naitawid niya ng malalakas yung ibang mga linya at effective din yung ibang mga linya. Ang kaso nga lang, naputol yung pagkuha niya dun sa pinaka momentum, biglang nawala, no? Biglang naputol, hindi niya na totally nakuha or na napuntahan yung pinaka peak ng round na yon. So yun, round 1 ni Lip, pakinggan natin. Sunugan na naman! Wag ganon! Hindi ko nakalimutan yung battle ko noon. Sinadya ko yun. Bobo. Ewan ko sa'yo, bakit ba hindi ka buking ina mo. Kupal. Yo! Ahon na ulit porbida, may uprising na ginawad. Ako'y bilad sa adhikain, kaya sa battle ay nababad. Habang ikaw laging sawi ka sa tuwing pinapatawag. Sa daming ngalan ng tumapak, hindi na bago kung makitang magkaliplan tong si Sayed. Ahon game! Okay. Uprising na naman to, shit! Mula kay Goryong Talas Krega sa paako humalik, hanggang kay Apok Plasma Nieta at may sakpang kalakip. Uubusin ko lahat, bibitin ng patiwarek, hanggang yung Diyos nung si Batas magbuk ng tiket pabalik. Siya yung may katok na MC sa Lasengo. Woo! What simpleng call out, no? Pero para sa akin, sobrang effective nun. Let's see. Pero wala, nag-retirado na si Batas ngayon at nagre-review na lang siya ng battle. I don't know kung saang bansa siya, pero wala na siya dito sa Pilipinas, alam ko Itin ng patiwarek, hanggang yung Diyos nung si Batas magbuk ng tiket pabalik. Siya yung may katok na MC sa Lasengo dinala. Pag sa battle laging ready, turing mo na babala. Laban mo kay Ebi ready, yun na ba yung pinaka? Ilan ng tinaob kong MP, itong empoy pa kaya? Alam mo nang mao yung kalaban, dumiretso ka pa. Pag Las Piñas na usapan, ako'y pambungad tanga. Ito ay suicide sa C5, hoy, pasukat ka na! Okay, sukat ka na. Bago tayo nagharap, ilan na pinatos kong laban. Tapos bibigyan ng Sayed yung sanay na sa banggaan. Ano, dadaanin mo ako sa sindak? O sa bigote mo na yan na naging katatawanan?
Tangina kasing bigote yan eh. Dulo-dulo lang, hindi kasama katawan. Ito na ba yung big fish nyo dito? Yung bigote panghito? Gusto ko sanang tirahin yung sungki mo kung di lang ako pustiso. Yan yung ayaw niya, komedya. Sa malagim niya na sistema, gusto niya tayong dalin. Kalayaan sa ating emosyon, balak payatang tanggalin. E di kung ayaw mo sa komedya, wag ka nang manalamin. At di porkit ayaw mo, gago, hindi ko gagawin. Tanginan to, galit sa comedy. Pero nung senior versus share na, nasa likod ko tong si Gago. Ang laki ng tawa mo, halos mahigop mo na nga ako. Kitang-kita yung tuwa mo na kay tagal mo nang tinago, minsan ka na lang tumawa, makakalunok ka pa ng tao. Pero sige, mag-horrorcore ka lang. Ito yung clash na trip ni Arik. Humor mo sa humor ko, sadyang debatable yan, promise. Tangan mo ay imagery, sa akin yung comedy at antics. Gusto mo akong ma-outbox, kaso di tradable tong Yanis. Ilan na bang kagrupo mo yung sa akin ay di umubra? Bilang ba sa memorya mo, baka nakakalimot ka? Diyan nakilala yan si Barry sa pagiging choker ng damuho, hanggang ngayon hindi natuto. Nasa dugo mo yung lisano, kaya pala di nasa ulo. Okay. Kasi sino bang ayaw makakitang magkasayad tong simot? Sabay nag-choke to kaya mot. Mga letra na lagot, kitang-kita doon sa video yung sayad nagkamot. Nagkamot, okay. Verse. Yung tungkulin magmemorya, napapasa niya na sa atin. Sa dalas mong makalimot, kabisado ka na namin. Pasayad-sayad ka pa, Bari, yan yung ngalang dala mo. Sa liga ay naging bahagi, tumagal na sa laro. Yung sayad nga ba'y natatangi, nababagay ba sa'yo? Kung mga letra mong hinabi, madalas di sumasagi dyan sa ala-ala mo. Pang-absent-minded lang naman yung taglay mo na illness. Ako sa battle gifted, kaya sinalubong ko tong week na may Monday sickness. Okay. So parang hindi ito yung ine-expect kong lip cram. So sabi ko nga sa inyo bago tayo mag-umpisa ng bago natin umpisahan yung reaction video na to, sabi ko nga naging dikit-dikit yung yung battle ni lip cram. So ayun nga, 'di ba? So I think naka-apekto yung dikit-dikit na battles ni Lip, kasi nga sabi ko nga sa inyo, after, di ko alam kung ano nauna kung yung laban niya kay Yang Wan or yung laban niya kay Sak. Di ko na matandaan kung ano nauna, pero magkadikit yung battle na yon. So para sa akin, naka-apekto yun sa sulat niya ngayon. Kasi kung napansin nyo, hindi ganun kabigat yung mga punches or mga punchlines ni Lipcram dito against Sayad. Or I don't know kung nagtipid lang siya. Diba? Kasi sabi ni Sayad sa pre-battle interview is isa si Lipcram sa mga naging tropa niya sa 3GS nung nag-uumpisa pa lang. So I don't know kung naging ganun din ba si Lipcram. No? Kumbaga paano ko ba sabihin? Kumbaga nagtipid din ba si Lipcram dito? So ayun, I don't know pero yun lang yung naging dating sa akin. Kumbaga feeling ko lang naka-apekto yung sunod-sunod na battles ni Lipcram, kaya naging ganito lang yung round 1 niya. Pero tingnan natin sa rounds 2 and 3. Medyo na hindi ito yung na-expect kong Lipcram. So alam nyo naman, Bulgara naman, no? Lagi ko naman sinasabi na si Lipcram isa yan sa mga iniidolo ko dito sa battle rap. So alam ko ilang beses ko na to nasabi sa reaction videos natin kapag si Lipcram yung nire-review natin. So isa si Lipcram sa mga hinahangaan ko or iniidolo ko dito sa rap battle or battle rap sa flip top. So ayun. Ayun, feeling ko lang siguro naging mataas yung expectation ko sa battle niya dito kasi Sayad yan guys. Hindi mo pa rin pwedeng ismulin ng isang Sayad, no? So kapag kaharap mo yung side, kailangan ka pa rin, ready ka pa rin, yung dala mo dapat pangkatayan pa rin, kasi pag once na ikaw yung nagkamali, once na minaliit mo ang isang side, ikaw yung kakainin nito. So ayun. So although round 1 para sa akin, bibigay ko pa rin naman kay Lipcram yun, pero sobrang dikit lang. Siguro lumamang lang si Lipcram ng konting mga siguro 2 to 3 punchlines lang. Kasi sa round 1 ni Sayad, sabi ko nga sa inyo, hindi niya natapos or naputol yung momentum, hindi niya nakuha yung pinaka-peak ng performance. Kumbaga nakuha na niya yung magandang angulo pero hindi niya nasundan
'di ba? So naputol. Then kay Lipcram naman, switch no, kalahati, comedy yung kalahati, mga bara. So ayun, na napag-mix ni Lipcram. So ayun, as usual, laging pinapakita sa atin ni Lipcram pagiging well-rounded MC niya. So yun, mix up of different elements. So I think I'll go with Lipcram doon. 8-7. Ganun lang kadikit. Hindi ko pa kayang bigyan si Lipcram dito ng 9 or 10 kasi sabi ko nga, hindi ito yung ina-expect ko. Mas nag-expect ako ng mas malakas na Lipcram. Pero yun nga, dahil dikit-dikit yung naging battles ni Lip, siguro naka-apekto yun. Pero yun, pakinggan natin 2 entry niya, baka makabawi. So, pero bago yun, round 2 muna ni Said, pakinggan natin. So, game. Ayun na, maganda yung mga banat ni Lipcram dun sa nagkasayad si Mot. Nagkasayad. Nagkamot si Sayad. Basta yung ganun, yung scheme na Sayad Mot na scheme. Ang ganda nun. Hindi ako galit sa komedyante. Yung rehistro mo sa tenga ko masyadong malambing. At kumpirmadong natataranta to sa konting kalansing. At kung sa inyong palagay ang ginagawa ko ay merong kambing, sinubukan ko lang o gagayahin niya yung pagtutunog kambing. Galing. Ulit. At kung sa inyong malambing. Ulit. Sa komedyante. Yung rehistro mo sa tenga ko masyadong malambing. At kumpirmadong natataranta to sa konting kalansing. At kung sa inyong palagay ang ginagawa ko ay merong kambing, sinubukan ko lang o gagayahin niya yung pagtutunog kambing. Baka sa ganong lagay ay makasabay ka sa pagkahayop. Nagmamalaki, sabi-sabi lang naman yung sinasalok na parang ay binilang mo kay Apo, samantalang yung sabi mo, pag sinasabi mo, nakakapagpaputok ng batok. Padadalhin ko buhay mo. Sabi ko kay Balakid, akala mo magaling ka? Patay ka sa akala. Sabi ko kay Nico, sa di malayong hinaharap ay may singil ng mga sala. Sabi ko kay Japorms, umaasa ka rin, baka pala rin makatulong ako sa iyong hakbang. Habang sabi ko kay Zaito, putang ina mo, mangmang! Sabi ko kay Frus, teka, mukhang marami na yung waiting. Sige, tumalo na tayo dun sa sinabi ko kay J. King. Sana maging proud sa'yo yung OFW mong nanay. Putulin na yung sample, sablay yung pinupunto. Habang yung putang ina mo ang habol, maging proud yung ina-idol, sabay iniinsulto. Hipokrito, mga hipokrito, ano? Pagkakamote mo nagdomino tapos dinoble ko salo. Akalain mong no di mo iningatan yung pangalan, tsaka ka nagkaroon. Sadyang mapagbiru ba yung kapalaran o sadya lang na ganun? Naging bida sa tanghala nung dinarag niya si Yangwan, ngayon isang bayanin naman ang mapapasakahon. Magpapalakas ng hatak, susubukan magmaoy. Sige, sagot ko na yung alak, pero ipupulutan mo apoy. Huwag kang ilag, wala akong balak na yung ulo matambol. Pero papasinghot ko sa iyong abo nung binaboy mong sanggol. Sigat ka na, pre. Napatawa mo buong Pinas. Kaya ano ba naman yung isang angkan na apektado sa kagaguhan niyang likas? Para may pangbayad sa mga hinuhulugat at pambiling bigas. Ganyan talaga yung mga walang pinag-aralan kapag nag-aas ng tigas. At bago mo planuhin yung pagbabalik kutya, gusto ko lang malaman muna, kaya lang hinayaang maantala yung luksa dahil sa maliit na chance ang mapapalabas mo sa lungga, yung tinatawag ng marami na hari ng tugma. Kaya ba? Ba't mukha kang nag-aalinlangan? Kung ipapasa mo yung responsibilidad, hindi ka na kailangan. Medyo hindi ko naintindihan yung reference ni Sayad dun sa sabi ko, no? Sabi ko ganito, sabi ko kay ganyan, sabi ko kay Nikki, sabi ko kay Saito, sabi ko kay J. King. Diba? So hindi ko, medyo na-slow ako doon, hindi ko naintindihan yon kung saan nagland, no? So medyo naging magulo yun sa akin. Tapos ayun, nagdamay-damay na, no? Nakikinig ako dun sa sa mga lines ni Sayad. Akala ko
yung setup na yun na sabi ko scheme, no? Akala ko magiging solid yung ano nun, yung landing nun, pero parang kabaliktaran yung nangyari. Para sa akin, ewan ko sa mga nakapanood, ewan ko sa inyo kung paano nyo na-take yun, pero sa akin, medyo naging slow ako dun sa part na yun, medyo hindi ko na-appreciate yung scheme na yun. So, yun, naging damay-damay na, tapos feeling ko yung mga lines na inispit ni Side is hindi na rin umaabot kay Lip, hindi na tumatama kay Lip. Ganun yung naging dating sa akin. So, yun, real shit lang, men. Kung may makakapag-explain sa akin nung sabi ko scheme ni Sayad, I'll take it. Pag-usapan natin sa comment section. So, yun. Pero proceed tayo kay Lipcram dito. Okay. Napredict niya ako. So, magaling ka na nun. Yung hindi yung kambing, gago, tulog ka sa akin ngayon. Ang inan to. Horrorcore na naman! Kung yung sulat mo na yan, ibang MC nag-deliver dyan. For example, dinideliver yan ni James Oberman. Tumusok ba yung ideya? May nginig at may ginaw? Walang kuryente yung barena, ang umiikot ay ikaw? Nabobola mo, mahina, namali ka ng dakdak, nananaksak ka ng manika, ngayon minanika sa saksak, ganon? O di ba ang lala? Paano pa kaya pag diniliver na nito lala? Bukas, higa, sarap! Nung nalaman kong ikaw kalaban, isa lang pinangangamba ko, tol. Baka meron ka na namang dalang bakanting ataol. Kaya pag may laban ka na, dol, parang may nagluluksa. Bigla-biglang nagkakaroon ng ataol dito sa gitna. Ilang beses mo nang binitbit yun. Tapos talo kalaunan. Hanggang 2024, ginagawa pa rin puhunan. Yung bakanting ataol, hindi pa rin natatauhan. Hindi ka nauumay, mauta ka naman. Bakante pa din yung ataol, paupahan mo na yan. Tanginan to, puro na lang ataol hanggang ngayon, walang libing. Tanginan na ito, ilan na kaya mga pinapaasa na itong sementeryo? Paulit-ulit lang yung banat, wala nang bago sa Caracas. Di na tumakas sa kahon at hanggang doon na lang yung angas. Sa iskema mong nilapat, ngayon inabot ka ng malas. Dahil gasgas na yung ataol sa ilang beses ng sumayad. Okay. Kung yung style tol ng yung idol nilaro ko, in-check gamit. Para lang dito sa bobong amilolong galing Padis. Kaya bossing natin galit, tropang gotong natin alis. Eto rifle sa yung eyeball, kita mo to, photo Arik. Ano, walang kuryente yung barena, ang umiikot ay ikaw? Sabay na naksak ng manika, tawa ko hagalpak bro. Yung manika at barena, bumaliktad yung takbo. Sinasaksak mo yung manika, di mo ba napagtanto? Walang kuryente yung barena, dapat yun sinaksak mo. Diba? Tangina yung gawain niya sa construction boy, dito niya sinisigaw. Pag may trabaho, lulubog, kapag kainan, lilitaw. Nababadrip na si Foreman sa mga petex mong galaw. Pinakuha ka ng barena, paikot-ikot daw ikaw. Yung pagbabaliw-baliwan at tugma mo na malalim, sa dalas nagiging karaniwan at normal na lang sa... Sa mga hindi nakakaalam, no, linya ni Saya dyan kay Tuweng, ahon din yun, ahon 12. Sayad versus Tuweng, yun yung pinaka naging malakas na linya ni Sayad against Tuweng, no? Yung walang kuryente yung barena, ang umiikot ay ikaw. So tangin, lakas nun. Kung napanood nyo yun, puta, sobrang lakas nun, tindi nun. Ka ng barena, paikot-ikot daw ikaw. Yung pagbabaliw-baliwan at tugma mo na malalim, sa dalas nagiging karaniwan at normal na lang sa amin. Kaya tong Mesaya na may sayad, ngayon day 1 ay papanaw. Sa gusto siya na masilayan, bukas pwede pang dumalaw. Nakatakda ka na bumangon after 3 days, kaso nga lang, hanggang day 2 lang yung ahon at walang pangatlong araw. So ayun, ganun pa rin guys. Kay Lip, hindi pa rin, sabi ko nga, hindi pa rin ito yung ina-expect kong Lipcram. Nag-expect ako ng mas malakas pa.
Sa tingin ko talaga naka-apekto yung sunod-sunod na battles ni Lipcram kaya naging ganito yung kagaan, no? So, para sa akin, naging magaan yung mga sulat ni Lipcram dito. Alam naman natin, no, sa mga nakasubaybay rin sa mga battles ni Lip, alam nyo rin na kayang-kaya ni Lipcram sumagad, tumodo, magbigay ng mga effective na bara. Alam nyo yan, guys, sa mga Lipcram fan. So, parang nakakapanibago lang na ganito yung maririnig mo sa isang Lipcram, no? And, yun, sabi ko nga, feel ko naka-apekto yung sunod-sunod na battles niya, kaya naging ganito lang yung handa, naging ganito lang yung sulat niya, magaan para sa akin. Pero still, madikit yung round 2 no? Dikit yung round 2, I think sa preference na lang yun magkakatalo. Pwede kong ibigay ng tabla yon kasi naging malakas din yung sayad doon. Mahirap yung round 2, guys, mahirap yung round 2. Pero yung round 1, malinaw yun, bibigay ko yun kay Lipcram. Round 2, tabla natin yung round 2, guys. Tabla natin sa 8 puntos kasi para sa akin mas naging malakas yung sayad doon. Then kay Lipcram naman, na-maintain niya yung performance niya sa round 1. No? Sabi ko nga same, 'di ba? So same energy yung na-feel ko sa round 1 and 2. Pagdating sa round 1 and 2 naman ni Sayad, mas naging malakas yung round 2 ni Sayad. Kaya para sa akin, tabla ko yung round 2 sa 8 puntos. So that's 16 to 15. Lamang ng 1 point si Lipcram dito. Round 3, tignan natin kung magiging magkalayo na ba yung agwat. Pero, yun, let's see. Mga wordplay na pilit, mga anggulo na mema, Lipcram ng new era, hindi ba nakakatamad? Magaslaw makulit, pangbarbarong komedya, nag-uungkat problema sa alam niya na sayad. One way to sige, so mga lubong kadirekta, dinisenyo kong trahedya, gano mo ba kahangad? Sumisingaw na parang ulap yung kausap na sa pool. Sigaw ko'y di na makatao sa bakanteng ataul. Pero ganun pa man, nadala mo ng maigi yung atrasong, yung ikinasang atraso. Pwede kang magsisi pero hindi ka na pwedeng magbago. Nakatodo na kalibre kung ang iyong tanong magkano, naiinip na yung mga buitre na sa laman mo ay magsalo. At sa kabilang banda, kung ang kahapon at ngayon ay nangyayari na sabay, yung bukas ay isang idea na di ka na makapaghugas kamay. Okay, nagkakaroon ng stutter si Sayad dito. Pero ayan, bago ko lang makalimutan, round 1 ni Sayad, nakalimutan ko kasi sabihin kanina kasi baka di ko na masabi or baka makalimutan ko ulit. Pero yun, linawin ko lang yung round 1 tsaka yung round 2 ni Sayad, para sa akin naging naging mas malakas yung round 2 niya. So nagustuhan ko kasi yung yung umpisa niya, yung first 4 lines niya, yung kambing, no? Yung me something ganyan. Nagustuhan ko yon. Pero ang hindi ko nagustuhan naman sa round 2 ni Sayad is yung scheme niya na sabi ko, no, yung sabi ko scheme, medyo hindi ko naguluhan ako doon. Pero ayun, kung ikukumpara ko yung round 1 and 2 ni Sayad, para sa akin mas naging malakas yung round 2 kasi feeling ko yung round 1 nga putol, 'di ba? Mas inend niya or pinutol niya yung round 1 niya ng sobrang ikli, 1 minute 49 ata yun Then sa feeling ko may 4 lines, 8 lines siyang hindi na-spit doon. I don't know, pero feeling ko lang ganun. Then sa round 2 ni Sayad, although meron akong scheme na hindi naintindihan, naitawid niya ng maayos yon, and yung umpisa niya, yung kambing na, yung tunog ng kambing, nagustuhan ko rin yun. Kaya yun, tinabla ko yung round 2 nila. So yun, round 3, ito, proceed tayo. Sa kawalan ng kadiliman ay hindi ako sanay, kaya't ikay kukunin at kukunin para lang mailagay. Masyado ba seryoso? Ano ba dapat? Biglaan naging masyadong bibo pagkatapos mong matulala. Kaya siguro nagkalas-kalas yung 3GS. At kung iiwan ng ganon, kupunan ng kamao yung nanatili mula sa lumang panahon. Yung hindot na to sa inyong likod ay mukhang nagawa o namang mabembang.
At yung mataas na kampana ay naging taga-Kalembang. 14 na taon, paulit-ulit mang sumemplang. Welcome to Battle Rap, at Battle Rap, you're welcome. Wala, nagkaroon ng problema sa performance si Sayad. So yun, prosita kay Lip. Horrorcore na naman. Alam mo, kaysa gumawa ka ng mga inventong cornipar, yung estilo mo gawin nating horrorcore na motivational. Tipong bibiyakin ko ulo mo gamit yung aking palakol. Sa labas nakahanda na yung bakanting ataol. Wala nang paso-paso bali at ihihiga ka tol. Iwas lang sa negative tsaka mag-focus ka sa goal. Idol din naman kita dyan sa estilo mo na gory. Pero lahat yun nawala nung ikay nabisto ko na sorry. Kasi nung event natin nung zoning, nakisindi ako ng Yossi. Pagdukot mo sa yung bulsa, biglang may nalaglag na pochi. Oh. Oh, diba? Tangina, horrorcore kang hayop ka, tapos may pochi sa bulsa. Sabay pa tayong lumingon nung nalaglag na sa lupa. Alam mong nakita ko, kaya hindi mo kinuha. O pochi, sayad, lupa. Wag nyo nang hanapin pa, puta, ako na nakakuha. Ano, ramdam ba yung panghihinayang sa mga araw na tumatakbo? Ngayon, anong pakiramdam na nasa harap mo na yung pochi na sinayang mo? Alam nating halimaw to pag sumampa sa entablado. Ultimo, yung karakter dinadala sa pagbaba mo. Pero sa tawa at ngiti mo, bakas pa rin pagiging tao. At ang pochi na to magpapatunay na may lambot kang tinatago. Kaya yung sigaw niya at pitik na tumatak na kalaunan, di nyo na maririnig batapos ko na siyang tabunan. Mawawalan yan ng imik ngayong landas nagkadaupan. Linya ko yung panggilit na sasayad sa lalamunan. Pero gusto kitang pasalamatan sa pagtatanggol kay Lil Jan, para sa amin okay yan. Yung komento mo kay Beatrum kahit parang okay lang. Barumbado na nagbago, imahing pinoportray niyan, wag daw mandamay ng patay pero tatay ni J. King okay lang. Ano, ganyan ka makibagay? Pag hip-hop lang yung namatay, doon ka lang makikiramay? Yung sinabi mo kay Lil Jan, bakit? Maririnig niya ba? Eh yung sinabi mo kay J. King, oh, naririnig niya pa. Tangina, sobrang depressed sa'yo ni J. King, puta, nagkulong tuloy. Mga sinabi mo, nagkeloid. Sobrang depressed daw ni Bayaw, hindi na napansin yung checkpoint. Nandamay din ako ng patay nung emosyon ko'y di naawat. Yung topic ay naging tapik sa kaibigan kong maangas. Hinukay ko yung alaala at ang punto sa aking banat, binuhay ko lang yung bata dahil yun naman yung dapat. Ayoko sa ganung tagpo kahit pabor yun sa madla. Kapag wala na sa wasto, sadyang kailangan mauga. Hindi mo ba napagtanto yun ay palad ng pangsalba? Si Yangwan ay sinaktan ko para kahit paano magtanda. Yung ginawa ko pampabago para sa magandang bukas. Yung ginawa mo sobrang gago para sa imahing Judas. Tas biglang pakitang tao, maskara mo ay uhulas. Kapag silip na kabangga mo, mahahanapan ka ng butas. Okay, so consistent na performance para kay Lipcram. 1, 2, and 3. Hindi ko na-feel yung pag-angat ng performance level niya or energy or yung mga typical na Lipcram na napapanood ko. Yung mga mabibigat na punto, punchline, haymakers, no? So, medyo hindi ko na naramdaman yun dito. And, yun nga, sabi ko nga sa inyo, feeling ko naka-apekto kay Lipcram yung mga sunod-sunod na battles niya, kaya ganito lang kagaan yung mga sulat niya. So, yun. Then, kay Sayad naman, yun, nagka-problema sa performance sa round 3. So, yun, malinaw. 8-6, Lipcram. 1-2-3 ni Lip, consistent, 24 points. Kay Sayad naman, pinaka siguro dumikit kay Lipcram yung round 2. 1 and 3, nagkaroon ng choke. So, yun, 13-21. No, 24-21. 1 and 2, Lipcram, round 1 and 3, Lipcram, round 2, tabla. So, yun. 1, Sayad vs. Lipcram, mag-iayos pang beses para Dorado, 5-0, magigay para ay Lipcram. So, yun, Lipcram.
shoutout nga pala sa lahat ng pumunta, syempre kay, kay Sir Ari. At syempre, binabati ko nga pala kay Kuya Rafael Vallejo sa Tondo Swag 2.0 at inaanak ko Rocky Boy, Piggy Samgyupsal House, newly opening sa Tansa Cavite, Locacherong artist. At syempre, sa lahat ng pumunta, Kuya Rebs. Yo, Tipsy D, gusto ko lang purihin yung rebuttal ni Sayan sa round 2. Isa sa pinakamaganda, isa sa pinakamalakas na narinig ko. Score ko sa kanila per round. Round 1 ginawa kong tabla kasi parang mas mahaba yung round ni Lipcram doon, kaya tinabla ko yung 1. Yung 2 binigay ko kay Sayan, yung 3 kay Lipcram. So tabla sila per round, pero kaya dinaan ko na lang sa consistency. Mas consistent at laging malakas yung round ni Lipcram. Kaya congrats kay Lipcram. Yo, GN. Bota ko Lipcram. Overall, mas consistent si Lipcram. Yes, consistency. First Yes. 2 rounds, halos binigay ko kay Saya ng kahibla. Especially sa second round, yung trap. Yun, super effective. Pero third round, lumaylay si Saya. So yun, overall, Lipcram. J Black. Binoto ko si Lipcram. Props kay Sayad, sobrang ganda ng performance niya. Kaso, yun na, mas naging effective lang yung mga dala ni Lipcram. Round 1, Lipcram. Round 2, pinakamalakas na round ng battle siguro yung kay Sayad. At round 3 kay Lipcram din. Congrats Lipcram at props kay Sayad. Yo, Zaki, binoto ko si Lipcram. First round, sobrang dikit, pero parang slight edge kay Lipcram. Okay. Second round, Sayad yon, malinis. Malinaw. Third round, medyo bumaba yung energy ni Sayad. Medyo naputol-putol din. Yes. Tapos yung performance niya, hindi nakagaya nung unang mga rounds. Third round ni Lipcram, consistent. Consistent pa rin, may jokes. At yun, yung energy niya, performance niya, kumbaga yung kabuuan ng battle, mas kumpleto si Lipcram. Props pa rin kay Sayad. Yo, St. Ice, binoto ko si Lipcram. So, sa round 1, yung delivery tsaka punchline count, medyo malayo yung kay Lipcram. Although, ang bibigat nung kay Sayad. So, yung angles binigay ko kay Sayad. Round 1, Lipcram. Tapos sa round 2, grabe, yun ang shining round ni Sayad. Sayad, yes. Sayad yun, malinis. Sa round 3, hindi naman sa stumbles, pero mas malinis yung performance ni Lipcram overall. Tapos mas marami at mas mabibigat yung punches niya sa round 3. Round 3, Lipcram. So, ayun guys, malinaw naman na Lipcram yon, battle na yon, kasi yun nga, nagkaroon ng problema sa performance si Sayad sa round 3. So yun, hindi ko na rin patatagalin yung review natin dito. So ulitin ko lang, hindi ito yung ina-expect kong Lipcram. So nag-expect ako ng mas mabigat, mas malakas na mga bara. Then kay Sayad naman, sabi ko nga isang malinis na performance lang, pero yun nga, nagkaroon ng dumi sa performance sa round 3. Kaya yun, ayan, so far naging maayos naman yung naging palitan, pero para sa akin mas lamang lang si Lipcram sa consistency at sa mga sa linis ng performance, sa bara na rin kahit papaano, sa pagiging well-rounded na MC. So yun, kita naman natin, no? So yun, Lipcram, all 1 and 3 Lipcram, round 2 tinabla ko yun. So yun, kita-kits tayo, siguro mag-review na natin yung Cripply Topper kay Rams Lakwan. I don't know, pero feeling ko ayun yung napupusuan kong reviewin bukas. So yun, pahinga na tayo. Okay, so kita tayo sa next na review mga kumag. Peace out.